ay pati yung traffic ng Biyernes, nakaabot kami dito 4:30 na ng hapon. So hindi na namin na-meet yung alauna, kaya ang sabi ay kung pwede bumalikan ngayon. Ang purpose ng pag-uusap namin ngayon ay para mapag-usapan kung ano yung sagot doon sa mga isinagot ng mga iniimbestigahan ng Ombudsman. So, may mga affidavit kaming inihanda kasama sa sagot sa mga counter affidavits. Pangalawa ay gustong malaman ng Ombudsman kung ano ang circumstances ng pagbaliktad ng tatlo na kinuhanan nila ng counter affidavit nito. 4 yung bumaliktad, pero 3 lang ang nakapirma ng affidavit sa Ombudsman. No? Yung isa, hindi na lang kinuhanan ng affidavit ng Ombudsman. So ipapaliwanag namin sa kanila, dito sa Ombudsman's Office, yung circumstances, pati yung mga screenshots ng mga text messages sa panunungol. Paparinig din namin sa kanila yung mga recorded conversations, although they are aware that that is an inadmissible evidence dahil sa RA 4200, no? Pero gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng 4 ay dahil sa matinding panunungol, ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunungol na ito. Sa mga natitira ba, kaya pang-moving attempt para bumaliktad yung pag natitira mga dating baliktad? Yes, as of Friday, no? Meron pa rin. May nagtetext. Yung isa nga, si Benny Bulontate, ay parang nakikiusap dito sa isa, ay Hill Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang dinidiktahan lang siya based sa nakita ko na record na FaceTime ba yun? O video call, no? So, mukhang I maintain my observation na yung si Benny Bulontate kasi medyo namumuklo ang mata at medyo maputla na siya, no? Hindi ba lang, ilaw lang, sabi mo. Pero mukhang if you look at his demeanor, his body language, I think he is in distress. Huwag mo na ngayon, no? Ibahagi mo na namin sa Office of the